beloved, Boss Mike, Cervera. Sabi din Philippine Defense Force. Defense Forces Forum. Yan, General Torre is reportedly offered top-level post to crack down on elite corruption and high-profile criminals. Putik na yan, mga kababayan ko. Ha? Pag connect-connectay nyo, sabi nga nila, connect the dots, mga kababayan ko. Ano, Mami Terry, ano? Ha? Isa pang chismosa yan, si Mami Terry. Ano? Ayan, mga kababayan, i-connecta nyo na ho lahat ang mga nangyayari. Mula kahapon hanggang ngayon. I-connect-connecta ho ninyo para hindi ho kayo maligaw. Kasi ho talagang maliligaw ho tayo kung tayo, mga kababayan, sabi ko nga idadaan natin yung pong emosyon natin. Yun ang pagdidesisyonin natin. Ako ho, mga kababayan, aaminin ko sa inyo, syempre ako'y naaawat nang hihinayang din kay General Torre. Pero kung ganito naman, na meron palang plano ang Pangulo, sabi nga natin kanina na dapat ipagtiwalaan natin, mga kababayan, dapat to siguro, mga kababayan tuloy-tuloy lang, mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ho yung ating pagsuporta dyan. Di po ba? Kaso nga, mga kababayan, yung iba ho, nawawalan na ho yata ng gana na suportahan ng Pangulo dahil ho sa nangyari na yan. Sabi ko nga sa kanila, mga kababayan, easy lang. Oo, hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang plano ng Pangulo, pero pagkatandaan nyo, hindi mag-iisip si Pangulo ng magiging dihado ang mamamayang Pilipino. Kasi yung mga kababayan, syempre, naman natin yan, di ba? Wait lang wait lang. Meron akong isi-save din Yon, okay na, meron na. So, yon. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, sa tingin nyo ho rin itong sinasabi na mayroong, di ba sinabi ko naman sa inyo yan, na mayroon talagang binibigay na posisyon si Pangulong Bongbong Marcos dito kay General Torre. Sana, Boss Mike, tanggapin ni General Torre. Tatanggapin yan ho. Tatanggapin ho yan, maniwala kayo. Yung pong mga nakikita nyo ho na mga mga interview, video, at yung kung ano-ano dyan, mga kababayan, kasama, ako opinion ko lang po ito, kasama ho yan sa drama. Kasama ho yan sa drama nila. Tignan nyo ang maigi. Pansinin nyo ang maigi, mga kababayan. Drama Oo. Pero ako sang-ayon doon, Judy Mayo Sang-ayon ako sa kanilang mga ginagawa na yan. Task force siguro. Rekta sa Pangulo, galawan. Nako. Ayan na nga ho. Ano pa nga ba, mga kababayan? Yari na yung mga engineer, sila kay Engineer Torre. Sabi ganon, no? Tama, oo. Wala pa nga final, pinangungunahan na, nawawala na daw ang gana kay PBBM. Naku, mga kababayan, alam nyo, marami hong mga nagpapanggap ngayon na kukunin ho yung inyong mga loob. Yung pong mga nagpapanggap ho ngayon yung po yung mga taong gustong pag-away-awayin ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay, mapanuri ho kayo. Maging mapanuri ho kayo kasi ho, maraming magiging mapagkunwari ngayon. Sasakyan ho ang sitwasyon at pagkakataon na ito para po sila'y makaatake. Makakuha sila ng mga kababayan, ng mga paniniwala na ipipilit nila na si Pangulong Bongbong Marcos, ay mahina talaga. Naku, di ba, Alicia Duran? Alam nyo naman. Pagka ganun, mga kababayan, baka yung mga nagpapanggap na yan, alam nyo na. No? Alam nyo na. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, susuriin nyo yung mga pinapanood ninyo. Di po ba? Kasi kung ikayo ay isang tunay na loyalista, yun pa naman ang pinapangalandakan nyo.
loyalista ako. Pero bakit ganon? Nawawala yung pananampalataya nyo. Nawawala yung tiwala nyo sa isang Marcos na alam naman nating matalino, mahusay ito. Di ba? Mga kababayan ko? Boss Mike, may isang vlogger. Uy. Wag ka noon, Hindi ko uutos at hindi ko inaano yan, ginagawang suhestyon yung mag-unsubscribe kayo kung kanino man, Hindi natin ugali yan. Kung ugali nila yan, kung ginawa nila sa akin yan, hindi ko gagawin yan, mga kababayan. Dahil po, ang tunay na katalinuhan ay nasa lawak ng pangunawa yan. Oo, ngayon, kung ganong mga katwiran na uutusan ko kayo, sasabihan ko kayo, mag-unsub kayo sa mga ganyan, baka ako mismo sasabihin ko sa sarili ko, napakabobo mo, Mike Cervera. Di po ba, mga kababayan? Nasa tama po tayo. Wag ho tayong, alam niyo yon, yung bang lalabas mga kababayan nagkakagulo na nga manunulsul pa tayo sa mga nanonood sa atin. Wag hong ganun, mga kababayan? Wag hong ganun. So ngayon, mga kababayan, balikan natin. Napagko-connect-connectan nyo na ba? Eto mga kababayan. Ngayon, eto yung mga lumalabas tulad nito, General Torre ay inoperan daw po ng top level post, mataas na level na ibig sabihin rango, hindi posisyon. Mataas na posisyon po ang mga kababayan. Ang ino-offer po kay General Torre. Alam niyo, mga kababayan, may naamoy ako rito Ito mga kababayan ito po'y lalong makakapagpabango sa pangalan ni General Torre. Dahil po kung inyo pong maalala, mga kababayan, si General Torre, abay sumikat ng husto Ngayon mukhang pinapasikat palalo ni Pangulo Hindi nyo po ba napansin, mga kababayan? Hindi nyo po ba napansin? Na para bang lalong pinapasikat ni Pangulong Bongbong itong si General Torre. Mga kababayan, isipin nyo maigi. Sabi ko sa inyo, etong mga pamamaraan ni Pangulo ay talaga namang hindi kayang isipin ng level ng utak ng tulad ng utak ni Sara Duterte. Di po ba, mga kababayan? Ibang klase, di ba? Grooming for 2028. Yan nga din naiisip ko, Boss Mike, yan na nga Alam nyo, mga kababayan, kaysa mag-isip tayo ng negatibo, yung mga tingin nating negatibo na nangyayari, gawin nating positibo. Ano po? Gawin nating positibo. Kaya nga mga kababayan, yung mga DDS ngayon natataranta. Natataranta sila kasi hindi na nila malaman kung ano talaga ang pinaplano ni Pangulong Bongbong. Mga kababayan, natataranta na Natataranta na yung mga DDS. Hindi nila alam kung ano talagang plano ni Pangulo. Mahirap kapain. Hindi maarok. Kahit nga si Sara. Tawa kahapon, iyak kayo pagbalik ni General Torre. Sabi ganito, positive lang, ganyan. Perfect partner silang dalawa. Yan na nga, positive lang tayo. Pink, palaka, supporters. Nako, di ba, mga kababayan? Best for sa NBI, pwede rin. Kasi nga mga kababayan, baka nga kaya lang mukhang meron pang iba Hindi pa natatapos yung pong kanilang dialogo. Yung kanilang pag-uusap kung paano po ibibigay at tatanggapin ni General Torre yung kanyang bagong posisyon. Umiingay, umuugong NBI Director. Pero mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, nung isang kahapon pa, na pwede pang magbago yan. Kasi nga ongoing pa rin ang usapan dyan. Eto balikan lang natin si Attorney Claire. I-connectan nyo ngayon sa mga hindi pa po nakakapanood. Abay, panoorin nyo po ito, mga kababayan ko. General Torre, At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat
na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho na siya lang. O yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun, mga kababayan. Ito po ay vlog po ni Attorney Claire kagabi, mga kababayan. Tapos, ngayon pong umaga, ito po yung Just In, ngayon lang. Breaking news. Basahin ninyo mga kababayan. Just In, President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered a lifestyle check on all government officials amid the ongoing investigation into anomalous flood control project. Galing ho yan kay Attorney Claire din, mga kababayan. So ngayon, ang tanong, ito po ba mga kababayan ay kune-konekta na ho? Ito na po ba, mga kababayan, magkakaroon ng papel na malaki yung pong ating idolo na si General Torre, mga kababayan ko? Yan po ba? Mga kababayan, ay talagang malaki ang papel na gagampanan ni General Torre sa pahayag lang ho, ngayon lang. Nako, putik din. Ano ba, General Torre? Hahantingin mo ba lahat yung mga, yung mga magnanakaw? Yung mga, siguro unahin nyo yung DPWH, Kasi nga, ito ngayon yung talagang matindi. Matindi ho yung korupsyon na naisiniwalat na nauna ni Pangulong Bongbong Marcos, plot twist, ayan na nga, BMB, ex-Tina, Lakwata. Si General Torre lang kasi ang nakakita niya ng katapatan. Kaya malaki tiwala ni PBBM sa kanya. Kapag magtagumpay siya dyan sa misyon niya, pwede yan mag-BP ng 2028. Sabi ni Michan Gamboa. Politics is in the air. Remulla minus factor kay PBBM. Sabing gano'n, Boss Mike, yung nasalanta ni PBBM ang lahat ng magnanakaw na politiko, ito ang maging PBBM legacy. Correct. Nalungkot din ako sa pagka-relieve niya as a PNP pero na ayos na. NBI arrestuin na si Sara. Yan. Kita nyo, mga kababayan ko. Iba-iba ho ang pananaw ngayon ng tao. Tama, Boss Mike, nung pumunta siya dito sa Tugigaraw, yung boss ko nagalit sa kanya dahil sa paghuli kay Digong, napaamo ni General Torre. Ganun talaga. Oh my God, kinikilabutan ako. Ito na talaga ang katapusan ng korupsyon. Let's pray to General Torre at PBBM. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, may plano talagang matindi si Pangulo. Ako naniniwala, mga kababayan, ulitin ko lang sa inyo, bago tayo magtapos. Ako'y naniniwala ho, mga kababayan, na si General Torre ay malaki ang gagampan ng papel niya dito sa diniklara ngayon lang ni Pangulong Bongbong Marcos para ho mapanagot itong mga ito. Kayo, mga kababayan ko, ako ulitin ko lang, naniniwala po ako na talagang malaki ang papel ni General Torre dyan para magkaroon ng katarungan yung pong pagnanakaw sa kaban ng bayan at para mapanagot yung mga salarin, yung mga sindikato na talaga namang kumulimbat ng hindi ho bilyon-bilyon kung hindi trilyon-trilyon. Mga kababayan ko. So yan, mga kababayan. Ano na masasabi nyo dyan, mga kababayan? At syempre, mga kababayan, sandalian lang yung mga live natin ngayon, Magbabalik tayo mamaya. Para marami tayong live. Yung mga, Yung mga ganito, pa isa-isang topic lang, Wag na ho yung maraming para hindi kayo nagsasawa, So muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong walang kakwenta-kwentang vlogger, Ako po, sana,
itong walang kakwenta-kwentang vlogger nyo, baka naman like nyo, i-share nyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na, Olive Macapagal. Nog! Oo, ha? Baka naman. Eto na. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!